Magandang araw mga kaibigan. May napanood akong video ng isang sikat na pro BBM vlogger. Walang iba kundi si Badong Arateles. 207,000 na ang kanyang subscribers. At alam ko ito, kilala ko, kaparehas namin ni na Marlica na sumuporta kay BBM noong pananang eleksyon. So, yung mga vlog niya is talagang maka-BBM. But itong napanood ko, biglang natuwa ako dahil pinupuri niya na ang mga Duterte. Hamantalang binabatikos niya itong si Martin Romualdez dahil sa mga kapalpakan na ginagawa. Lalo na itong pinaka-latest niyang ginawa na yung nagbenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa Cebu na isa o dalawang araw lang tinigil na yung programa. O talagang politiko. Tapos yung mga bagong suggestion ni Martin Romualdez na ang itlog per kilo na lang daw, hindi na per peraso. Nako, ano bang naisip nitong Mr. Palengke na ito? Parang sinaniban na sa espiritu ni Marojas. Okay, salamat Kailian, Badong Arateles. Isa kayo sa mga hinahangaan kong vlogger na kung alin ang totoo doon kayo, kung may mali, batikusin. So, sama-sama tayong punain ang mga maling ginagawa ni Speaker Martin Romualdez dahil hindi na maganda ito para sa ating bayan. So, panoorin natin, purihin natin si Mr. Badong Arateles sa pagpuri sa mga magandang nagawa ni President Duterte at pagbatikos niya dito kay Tambaloslos. Ganda ng katanungan nung isang viewer natin. Siya ba ang presidente? Ang ganda ng tanong niya, no? Bakit nakasentro lahat ng balita sa nagaganap sa House of Representatives? Bakit po hindi nakatutok sa Malacanang, hindi po nakatutok sa ginagawa ng presidente? No? Nagtataka rin ako eh. Okay. Pero tignan po natin ha. Ito po, pasensya. Medyo hindi ko alam kung bakit naglalag. Okay. Ayon po kay Jober Laurio, Pinoy Ako Vlog, mga nalusaw na sana to, no? Mapapansin niyo po kung ano po ang bagong development ngayon. Mukhang naiiba na po. Yung ka-unit team po ng ating nakaupo sa Malacanang, parang unti-unti po na i-echepwera yung mga Duterte. Mukhang magkakakampi na po lahat at echepwera po ang mga Duterte. Yan lang po ang napupuna ko, no? Katulad po nito, sabi po ni Jober Laurio, parang bumabalik na sa status quo ang gobyerno ngayon. Pinaglalaban na natin ulit ang West Philippine Sea. Number 2, umuusad na ang justice system, Rappler, De Lima, etc. Number 3, yung pagbalik ng ICC. At number 4, planchado na ulit ang suot ng Pangulo. Grabe, no? Ilang panahon lang, binabanatan po ng mga dilawan kakamping ang ating mahal na Pangulo nung madikit pa po yung ating mahal na Pangulo sa mga Duterte. No? Identified pa po yung unit team with the Duterte. Ngayon po, purin-puri na po. Hindi nyo ba napupuna? Si De Lima, pinakawalan, nakawala sa kanyang 7 taon na pagkakakulong. Ang inatake Duterte, no? Ang inaatake po ng dilawan ngayon at kakamping dati po PBBM 203 billion tax, human rights violation ng martial law, etc. Ngayon Duterte na. Confidential fund, yung pong walang kamatayang war on drugs. Ito po ang masasabi ko sa inyong lahat. Mga PI kayo, ang war on drugs po ang dahilan kung bakit popular si Pangulong Duterte. No? Masaya po kami
na inuulit-ulit po ninyo sa mamamayan na kayo ay walang mga itinatakwil nyo ang war on drugs, no? Masaya po kami na kinukundina ninyo ang war on drugs dahil yan po ang tanging dahilan kung bakit po very popular ang Pangulong Duterte dahil sa tagumpay ng war on drugs. Mabuti naman at hindi nyo kiniklaim, no? Ang war on drugs, mabuti naman at kinukundina nyo. Katulad lang yan ang pagkundina nyo sa Dolomite na alam ng lahat ng tao na tagumpay na proyekto pero pilit po ninyong pinasasama, no? Ganyan po ang war on drugs. Akala niyo ba yung pangkaraniwang mamamayan naboboto sa 2028? Akala niyo ang war on drugs sa kanila ay masama? Hindi po. Mabuti po sa amin ang war on drugs. Okay. Mamaya ko na po magre-react sa SMNI kasi para papanoorin ko po 'yan. Nasabay lang sa aking sa aking live. Kitang-kita na po ngayon yung alliance po. Hindi ko po alam kung eto nagagamitan lang tong mga to laban sa mga Duterte. Alam na po natin ngayon na nagkakampi-kampi po sila laban po sa mga Duterte. Ngayon, tao po magpapasya. Lahat ng magagandang proyekto ng mga Duterte, pinasasamahan lang nila sa tokis lang. Pero sa pakiramdam natin, no? Alam natin yung naganap sa war on drugs. Mahirap pong i-deny yan. Real talk po. Okay. Mahirap pong i-deny yung naramdaman ng mga tao. Yung 10 years na passport, 10 years na lisensya, walang bayad sa state colleges and universities, magtitiwaywayan tayo ng mga ginawa ng mga Duterte. Hindi nyo po pwedeng ma-deny yan. Okay, punta po tayo rito sa tatak ni Martin Romualdez. Dahil nakasentro po ang balita sa lahat ng ginagawa nitong House of Representatives, no? Buhat po nung sinimulan nila yan yung sa confidential fund. Nakakita si Martin na maganda, ito na ang pagkakataon ko para makahiwalay sa mga Duterte. Ito na yung pagkakataon ko para wasakin na yung mga Duterte. Real talk po. Yan pong House of Representatives na yan, ginamit ni Martin. Laban po. Makikita po natin ngayon yung pagkakaiba ng tatak Duterte at saka tatak Martin. Opo, hindi po tatak Marcos. Tatak Martin po nangingibabaw ngayon. Hindi po tatak Marcos. No? Ito pong administrasyon na to, hindi ko po alam kung bakit yung tatak ni Martin ang nangingibabaw sa atin ngayon. Pati po media, ang sentro si Martin. Araw-araw nariyan si Martin. Araw-araw po, dalawa po pinag-uusapan. Si Martin at ang mga Duterte. Alam na alam po natin, no? Kung bakit po pinag-uusapan yung Martin, hindi nawawala sa limelight. Bakit po? Huwag kayong pauso ng mga puso-puso. Mga cartoons character naman kayo. Huwag niyo po akong iniintindi. Bago pa po ako, kung iniintindi niyo po na high blood ako, bago pa po ako nag-blood, high blood na po ako. Yung po ba gusto niyong ibig sabihin? Okay. Nakakatawa po, no? Dahil ang mga Duterte pinag-uusapan dahil lahat ibinabato na sa mga Duterte. No? Ibinabato na lahat. Pero, ano po ang napapatunayan mismo? Yung kapalpakan nila. Isa-isahin po natin, ha? Ito po, kanina lang. Kanina ba o kahapon? Kahapon lang, nung isang araw lang, nakita natin na nagtatakal ng bigas. No? Si Martin. Okay. Ito po talaga ang pinakamagandang larawan ng tatak Martin. Isang araw lang po, nagtatakal siya 20 pesos, yung ngisi niya hanggang tenga. No? Parang po, very visual. Ang maganda po rito dahil may mga picture po tayo, hindi na po natin kinakailangang i-imagine. Very visual po, nagtatakal ng bigas. No, kinikilo ang bigas, binibenta ng 20 pesos ang kilo. Isang araw lang, buhat na nagbenta ng bigas si Martin. Ano nangyari?
Ano po nangyari? Pinatigil na po yung pagbebenta ng bigas. Bakit po pinatigil ang Yan po, ganyan po. Yan po ang pinakamagandang larawan ng nauuna po yung projection, no? O magbenta tayo ng 20 pesos, diniklara mo isang araw, 20 pesos ang bigas, nagpapalakpakan ng mga tao. Yung mga ibang tao, yung mga taga-ibang lugar, naiinggit. Aba, bakit po? 20 pesos sa Cebu. Speaker Martin, baka pwede naman sa amin din yan. Isang araw lang po ang tinagal. Wala pong ekonomista na makakapagpaliwanag paano sila nakapagbenta ng 20 pesos na bigas. Paano nila masusustain? Wala po. Pero ano po ibig sabihin? Dinideklara ninyo na meron kayong proyektong ganun, nakisama ka, talagang ikaw yung mukha. Ikaw yung naging mukha ng 20 pesos na bigas. Ano po ibig sabihin? Isang araw lang. Ang ganda ng visuals. Isang araw lang pinasarap ang buhay ng mamamayan dahil sa 20 pesos yung mga nakabili lang. Isang araw lang tapos na agad. Ganyan ang Tatak Martin. Yan po ang naglalarawan. Walang pangmatagalang gain. Ang Tatak Martin, panay forma lang, panay paeta lang. O isa pang itsura, nariyan sana natin, itlog, dalawa-dalawa. Hawak-hawak ni Martin ang dalawang itlog. Nagrereklamo. Basta po nagreklamo na si Rendon, totoo pong may reklamo na yan. No? Totoo po nagrereklamo na kasi nagreklamo na si Rendon. Mataas ang presyo ng itlog. Ano po ang Tatak Martin? Paano po nilulutas ng katulad ng isang Martin Romualdez ang taas ng presyo ng bigas, ng presyo ng itlog? Antindi po ng solusyon. Ito po ang Tatak Martin. Mataas ang presyo ng bigas, pag-usapan natin yan. Very good. Puta, pinag-uusapan agad. Antindi. Kaangal pa lang ni Rendon. Mataas ang presyo ng itlog. May solusyon kagad ang Martin Romualdez. Yan ang Tatak Martin. Agad-agad. Aksyon, solusyon. Puta, mga nakapaligid sa kanya, tulpo. Alam nyo naman yung mga tulpo, aksyon agad. No? Ano yung aksyon? Pag-usapan natin. Nag-usap kagad ang mga congressman. Ang solusyon nila, titimbangin ba o ibebenta ng per peraso? Asan doon yung bababa ang presyo ng itlog? Hindi na importante yan. Ang importante, pinag-usapan namin. Ang importante, meron kaming ino-offer na solusyon. Titimbangin ba o ibebenta ng per peraso? Yan po ang Tatak Martin. Itlog na mahal ang presyo, ang solusyon, titimbangin ba natin o ibebenta ng per peraso?